will be our design requirements. Kita ng requirements for the basis ng design natin for the steel design will be based under section 502. Okay, Ben, picture, anong nangyari? Anong CP? May siyempre steel design na natin ito. May ito lang hindi mo kaiso ng code or pinagalis lang na kung ito mo dala CP o mo kaiso ng code. Okay? Sa likod, mo may naman CP. Goods. So for our section 502, talagang general provisions regarding what will be our design philosophy is discussed under section 502. So first, for our general provision, so we mentioned the design of members and connections. So for our steel, we will have only two classifications of design, which is design sa members natin at design sa connections. And shall be consistent with the behavior of the framing system and the assumptions made in the structural analysis. So meaning, coming from your structural analysis and the types of frame yung gamiton, dira ma-classify is what internal reaction we can expect for our members. Hindi ba, in general, coming from our study materials, we will have four natures of internal reaction: axial, shear, twisting moment, at natin na bending moment. So that will be defined based on our framing system on what can we expect kung ano siya na types ng loading natin, kung experience sa pure flexure, combined axial with flexure, or several cases ang atin ng mga loading. So you are familiar naman with your structural analysis kung anong atin expected ng mga internal reaction. Kaya diba, one of the requirements is always to draw the shear and moment diagrams ang atin ng mga simple frame systems. So dire, okay, ang ating mo brown is, we need to design a member, meaning we need to select anong adequate size na maging strong siya at the same time, serviceable, and third, ano siya, cost efficient. Di ba? Sa atong na principle for design, we will have three bases, no? Ang atong na tripod for design. Alintong sa SMAT, kung siya rin introduce ka to. Paglabot sa theory, same concept. Paglabot sa design, same na siya. The tripod for structural design. First is safety. Kadua, serviceability or ang aton na cost efficiency or anong synonymous term today. And last is ang serviceability. Okay, so this is safety, meaning ang aton na mga actual loads is less than sa iyang anticipated na maximum nga strength. So meaning, kinanglan ang imong structure can withstand or can carry all the loads without collapsing. So that is the concept of safety. Ito ba, cost efficiency, meaning nagpili ka sa member na smallest possible. Ang mga assessment, diba, usually kapili ka mo the smallest possible size member. Meaning that is the most cost efficient na section size. And last is serviceability. Okay, usually, rare na siya counter sa mga problems natin. Kasi when we say serviceability, meaning we are talking about the comfort sa gagamit sa inang structure, may bridge na siya or vertical na structure na kung mag-apply ang loads, meaning wala sa excessive na deflection or wala sa excessive na vibration. Okay, kaya nga itong serviceability, hindi na siya mostly dependent sa mga deflection or vertical loads natin since we also have environmental loads such as wind loads and earthquake loads. Kinanglan, ma-minimize man ang vibration sa aton na building or sa aton na provision. So, imagine maglabay ka mo sa tay-tay. Wala itong gabahod. Pero kada labay mo, katayog. So that's also a factor of serviceability. So kinanglan, maging serviceable siya, safe kag cost efficient. Okay. So for our loads and load combination, so we will use all provisions coming from our chapter 2. Okay, so for design purposes, nominal load shall be taken as the load stipulated by this chapter. So we will introduce some new terminologies. Okay, and ang aton na design basis shall be made according to the provisions of the two, which is the LRFD or the load and resistance factor design and for the allowable strength design na to. Okay, so may duwa ka design philosophies na gamiton, LRFD kag ASD. Hindi ko lang magilagay ng concrete na, but for concrete, you will be using ultimate strength design which is based mostly on LRFD. So si concrete is purely LRFD, wala talaga gamit sa working stress or under the serviceability na limit state.
So for steel, ang lang ni medyo masyabunday, pero kung duwa ka approach, LRFD kag ASD, we need to consider that. So i-explain na later on, sir, kung may isa na ka method na medyo obsolete na gina-apply sa Japan. Okay? Due tayo ng class ng introduction, si LRFD sa steel design was introduced last 2008 sa Philippine structural code, meaning sa sugod sa NSCP 2010, dira na sulod ang LRFD na structural design approach. Before that, tanan ng structural philosophy sa design is ASD lang yun. Ang mga buildings older than 2010, meaning kung in-construct na siya older than 2010, you can expect ng ilang ang mga member sizes are larger than usual. For example, ang mga building diri nga daan na gid sa university. LC building, isa sa pinakauna nga building diri. Nakita niyo ano kadako ang ilang mga columns compared sa engineering, compared sa arts building. O, try nyo ba na libog karon kung ano kadako ang column na ara sa LC versus ang column na ara sa SA building. Kaya ang LC building was designed under the design philosophy of allowable strength design. So we will discuss later on na dalagin ko ang mga sizes na if you will use ASD compared to LRFD. Okay? So, let's go back sa concept ng strength of materials. Diba? Ano nga itong concept sa safety? Diba dapat ang aton nga available strength should always be, less than or greater than. O depende kung nakabalo kung ano siyang gina-compare natin. So let's define first what is available strength. Ano mga ba available strength? Strength of materials. Ang strength sir nga available. Yes. Available strength. Actually, this is the capacity of a structural component to resist load. Maybe, ina siya nga strength in terms of axial na tension, axial compression, shear, bending moment, or twisting moment. Okay. Then, it should be compared to the required strength. So meaning, this is the required strength of the structural member. So, di na siya mahalin. Ano na lang ni available kag di required? So, required is amo ni siyang demand placed on a structural component by applied loads. For example, in-design mong taytay nga mag-carry 20 tonner na truck. So meaning, kinanglan ang imo nga available strength should be capable of resisting that 20 tons. Kaya ang required strength niya, hindi mo siya mislang kaya nga, di ba, na-design sa structure based on the demand sa kung anong iya intended na occupancy. Hindi ka man niya pwede kambal nga, uy, ang SJ building design lang for 20 students, so i-limit na lang sa 20 students. Hindi. Dapat gina-project na ang demand coming from our building design, identify anong atong occupancy, category, kadua, anong mga atong design loads nga pwede nga mag-occur, and third, that would be our required strength. So meaning, mga bata required strength, fixed na niya siya based on the demand sa building. So we need to satisfy na dapat ang atong available strength sa mga members na gamiton natin should always be greater than or equal sa aton nga required strength. Okay, same concept lang sa strength materials. Dumdum ka muna eh. Sure ko ka dumdum ka muna eh. Ang available strength should always be greater than the required strength. For like itong term last time. Anong term na gani? Okay, di ba may ginagamit ultimate strength over the factor safety should always be greater than the actual nga stresses. So this time, we will use the right terminology na available strength ang required strength natin. Okay? Nagets na nga kitawag siya available, kitawag siya required. Required is based on the building occupancy kasi imo nga mga design load, which is hindi mo na siya pwede ma-alter. Alangan karon kung i-design gini ang dalan or nakataytay nga maglabay ang 10 tonner nga truck tapos kabalon mo hindi pwede. 5 tons na nag-design ko. So, libot na to sa piyak na dalan. Hindi na pwede. So, kinanglan, we should design nga ang available strength nato, which is, amo ni control ta as designers. Meaning, we can adjust the sizes of our members in the composition niya to meet the required strengths ng aton nga structure. Okay? So, let's introduce the term nominal strength. And I think this is new, okay, to most of you, nominal strength. Sa concrete, hindi pa rin siya ma-introduce. So meaning, medyo mauna-una tagamay. Kasi concrete, later on pa na ma-introduce ang mga nominal capacity. Unaan na lang sa concrete. So nominal strength, also designated as R sub N. Usually, sa steel, na N ang ginagamit yung symbols compared to concrete. Steel na generalize niya, dalang na strength as R. Meaning, we can refer that to axial, torsion, shear, kag, bending. Okay?
Ang sub N natin, that means that is the nominal capacity niya. So, isa sa mga problem sets natin sa quiz or sa exam, gagamit isang term na strength kag capacity. Ano kinalain sa duwa? Strength kag capacity. Confusing no? Sir, abang sir nominal strength, tapos kisa ito pa nga yung nominal capacity. May kinalain wala. Same lang na. Okay, si nominal strength at nominal capacity talks about sa technical description na. The theoretical maximum capacity, meaning this is based on theory, based on the material properties of a structural element to resist loads based on duwa ka factor, material properties kag geometry of the member. Okay, when we say strength, this is not about stresses, meaning we are talking about the four natures ng internal reaction: axial, shear, torsion, kag bending moment natin. Okay? Medyo confusing siya to, maglapot kay concrete. So please, i-separate nyo rin ang inyong outlook once mag-steel, si steel, si concrete. Kasi usually si concrete, ka-discuss stresses, si steel, ka-discuss ng isang strength. Okay, pasimple lang, baka mong strength is all about stresses. When you say strength, we are talking about the four natures of internal reaction. Tandaan nyo na axial, shear, torsion, kag bending moment. Okay? So, sa slide 2, nominal strength based on the nature of internal reactions, normal force or axial force, shearing force, twisting moment, kag bending moment. Okay? So, if we are referring to the normal force, so gina-refer natin na nominal strength is the nominal axial strength. Okay, kaya nominal strength in general is, very good nakita. Okay, is the concept sa maximum theoretical na capacity in terms of axial loads. Same na siya, nominal shearing strength, nominal torsional strength, and nominal shearing. Bending. Hindi siya pa flexural strength ang lasa. It should be nominal flexural strength. Okay? So generally, kung wala tayo refer sa any of these four na internal reaction, natawag siya Rn. But if the type of problem specifies na axial siya, we will refer ang Rn as our P sub n. Okay? Diba dumdum ka mo sa strata materials ay nagamit ng mga symbols? Nagani? P, V, T, kag M. Si P is the normal force, but now we call it as axial force, shearing force, twisting moment, kag bending moment. So same man na sila, gamitin natin for our design of steel structure. So we will have Pn, Vn for our shearing strength or shearing nominal strength, Tn for the nominal torsional strength, and Mn for our nominal flexural strength. Okay? Ano hinihiwalay sa nominal strength? The theoretical maximum capacity. Dumdum ka muna sa strength of materials, gambal na the maximum axial load that the member can carry is 1,000 kN. Amo na siyang nominal strength. Usually, anong ginambal? Using a factor of safety of 2, okay, find the largest axial load that can be applied to the member. Meaning, usually, sa strength of materials, ginahatag niya kung ano ang theoretical na maximum capacity. But, sa amo nga level, subong sa itong na steel design, okay, kamo na mangita kung ano ang maximum na axial capacity. So, doon mo sang level between statics, strength, theory, kag design. Sa statics, given tanan. Pag strength ni mo, gasuma sa given tanan pero internal reaction. Pag labot mo sa theory, di na given ang loads. Kamu gasuma sang loads, di ba? Pag labot sa design, hindi given ang loads, hindi pagit given ang maximum capacity. Okay, so pwede ka gamit sa framing system, mapili sang size ng member without anything. Meaning, ang ginadrawing mo lang ang frame, ang ihatag sa mo. Ikaw mapili sa member, ikaw mapili sa loads. So this is the level of structural design, which is culmination. Siya na nga medyo challenging siya gamay. Kaya nga, kinanglan, master mo dapat ang fundamental concepts. Okay? So, dito. For our design philosophy, so we will have ASD and LRFD. So, ASD stands for Allowable Stress Design, LRFD stands for Load Resistance and Factor. Sorry. Okay, Load and Resistance or Load Resistance and Factor. Din ang N, nakabutan na dapat. Load and, di ba? O, Load and Resistance. Yung pwede nga Load Resistance Factor and Design. Sala. O, Load and Resistance Factor Design. Meaning, ginagaan ta
factor both ang aton nga loads kag ang ano may isang resistance. That is the capacity of the member to resist the given load. So meaning we are referring to the available strength sa aton nga required strength nga galing sa mga factors. Okay. So same na sila, the start off with the nominal strength naton. Okay, anong difference ito For our ASD, dumdum mo to sa strength of materials naton. Na, ano sa nominal strength, mininalapot yun so mag-stuck sa dugay. Dapat gana sa factor of safety, nga maglabay ko hindi sa mag-stuck to. Pagkaling ka nag-stuck na sa sumining, nalapotan ng iya nga, ultimate strength. Best example. Di ba, concrete na man? Pauna-una lang kami ni Ms. Glay Lasso. Tumdum ka mo, di ba? We have the ultimate strength. Familiar niyo? Ano may isang ultimate strength kami? Strength of materials. This is the largest possible na capacity or internal stress na makarry sa aton na material prior to failure. For syempre, kung mag-design sa aton na building, we will not design our structures nga amuni ang iya nga may experience na stress. Try to imagine ang imong taytay one time use only. Paglabay sa 10 tons, okay na. Next mga taytay, para dang budget. Siyempre hindi. So we must design it nga hindi ta pagamiton ng 100% sang aton na ultimate strength. So nung kinubra naton? Ina-divide na siya by the factor of safety. Well, let's say, sa inyo itong compressive stress sa inyong CTES, ang inyong design strength na nasuma is 31 MPa. So, syempre, hindi ka mag-design sang column na makarry ang actual stress is 31 MPa. So, dapat i-design mo siya nga ang iya nga din-experience na stress is less than or hindi mo pagamiton ang 100% sa ina nga strength. Kay kabalo ka, na once malabot yung ina nga 31 MPa, meaning makolapse or makrush siya. So, that's why we are using factor of safety. Okay? So, for our ASD, we are using still the factor of safety. So, we are using the symbol na ano siya. Pero gusto makita sa simbahan. Nasa altar. Alpha, omega. Nalagay gusto na? May alpha, omega. Itong observant, so omega is the factor of safety. And I know you are familiar with, coming from standard materials, nga we are not using the 100% ng strength. Ang isang na-term siya as allowable strength. Okay, meaning si Rn, ako siya na-term natin sa SMAT na ultimate strength. Meaning this is the largest strength the member can carry. Pero kung i-divide mo siya by your factor of safety, this is the allowable strength. Meaning na-factor in na ang ato na factor of safety. Malakis wala ito may kapag problems before na may ultimate strength at may factor of safety is alam. Ay kabudlay pa siya yung at your level kung saan nandiyo pa kamo may factor of safety. But for now, I hope na naintindihan nyo na nga akin ang may factor of safety kay hindi mo pwede ka magtungtong mo sa SJ208 makulapse na yun. So dapat may factor of safety okay? So ano usually ang purpose ng factor of safety? Principles ni ASD class, si factor of safety, ang siyang margin na ginabutang natin kaya hindi na mapaktan anong loads ng gabihin. Usually, magambang gabi, we will have a factor of safety of 2. Meaning, let's say, ang capacity sa aton na SJ208 is, let's say, 100 kN. So, magambang na factor of safety of 2, meaning, i-reduce ang strength niya by anticipating kasi twice ang mag-occupy sa SJ208. So, ang purpose ng factor of safety is gahatag siya margin if ever there is a surge in the actual loads. Meaning, ginatunga mong iya capacity, anticipating nga madubling load. Ang unang purpose ni factor of safety. Kaya ang purpose ni ESD is, ang iya nga mga required strength, meaning we are talking about loads, is wala tayo gagamit sa mga factors. Meaning, wala tayo gatandog sa loads natin, but rather, ang natandog na natin is ang atom na nominal strength. Okay? Anong difference niya from your LRFD? So we will call this as our allowable strength. Okay, next for our LRFD, we will use phi. Okay, ang phi na to, this is your reduction factor. Okay, anong purpose ng reduction factor? Same man siya concept with our factor of safety. Okay, si reduction factor,
designed for LRFD not to reduce the capacity in anticipation ng loads, but rather, ginagamit naman si reduction factor in anticipating what could be the material defects or construction defects. Okay, for example, sa beam, how can you make sure nang in-design mo nga beam na amon nga dimension, amuning depth, amuning thickness will be executed 100% sa site? Even nga yung poste na eh. Kung takso mo na siya, hindi na siya safe na dimension na in-design sa engineer. Even ang mga beams, hindi na siya 100% na makopya na nila kung nung ara sa plano. Let's say 300 by 350 na ba, ang kadalamon. Usually, may ara na yun, 1 FM, magamay siya, magako. So, dila na sulod si reduction factor. Gina-reduce niya what could be the possible effects sa site based on probability. Ang muna yung difference ni LRFD at ni ASD. Si ASD is just simple ang iyang approach, magambag siya with factor of safety of 2. We are anticipating i-loads nga mag times 2. But for LRFD, in-anticipate niya nga ang imo nga section pwede siya mag-vary based on first, material production, kadua is construction. Kaya may class defects sa construction, muna before class ang ara ko sa site. Muna isa sa mga edge ko, kung kabalo ka sa structural engineering, naglamang pagpatindog na inspection before magtakok sa column. Familiar na ka mo sa forms? Okay, sure ko, inintroduce sa properties of reinforced concrete. Diba magtakok sa plywood? Diba usually check lang ano kung kabilya? Kung kompleto, saktong spacing, saktong arrangement. Kung wala ka idea sa structural design, mambalang inspector, sir, kulang man ang imo nga or ang imo nga spacing sa mga horizontal loops na bala ang kapalibot sa poste. Okay, later on ma-learn na ng saktong nga terms na. Sir, kulang siya 2 cm ang spacing. Ano yung sabat? Ay sige sir, babaklas ko lang bilong na poste, tapos imo to nga tao, lalaing tulok sa imong ibabaklas mo siya. Inubray bilong nga adlaw, tapos babaklas mo tungod sala. Ano yung nabra ko before? Hambang ko may mga factor of safety na sa design, na factor in na kung magamay ng spacing, ara na sa reduction factor ng safety. Okay, lusot. After na, takpa na lang. Pagod na yung class, na factor in na siya ang mga reduction factor. At try to observe those members na may mga dalagpo na reduction, may mga gagmay na reduction factor, they are the ones na pinaka-critical sa design. Later on, ma-learn niyo sa reinforced concrete design na si column ang may pinakagamay na reduction factor. Kaya nga, kung si column ang mauna collapse, is ka ng imo nga beam kusog, wala kulos imo nga beam. Kaya nga, once mag-collapse ang column, collapse ang bilong nga building. Muna nga, ang mga reduction factor na are based on the probability anong possible ng error na mag-occur sa site. So, anong difference doon? Sa factor of safety kay reduction factor. Same sila, di ba? Nagnabuhi na nila ang maximum strength sa member. But si